Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat na sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana ay ang swerte ay sumainyo ng lahat. Ayan, at ang ating pong tatalakayin, ito pong maagang pagkamatay nitong si Romualdez. At yung pong pagkamatay, ayon po yung patay na siya. Patay na yung pangarap niyang maging presidente. Condolence, Mr. Romualdez. At akin naman pong ipinapaabot ang aking pakikiramay sa iyo. Dahil ang hirap kasi sa iyo ay yung bang tipong alam mo naman na hindi magkasya sa bunganga mo yung elepante, pinipilit mong sakmalin. Dapat langaw-langaw lang muna yung ilalagay mo sa bunganga mo. Agad-agad, elepante na agad. Ang nangyari sa iyo, ayan, maaga kang nabulok. Ayan, Kongreso. At baka naman wag nyo nang hayaan mga mo yan dyan, si Romualdez, dahil wala na. Nabubulok na. Patay na yung kanyang pangarap. Either maging presidente or maging prime minister. Ayan. Miresi sa iyo yan. Tingnan mo. Nag-insert ka pa pala ng 13 billion para dyan sa kaumilik na yan, nakasabwat mo para gagastusin dyan sa plebisito. Ayan. So ngayon, tingnan mo yung kaungasan mo. Ayaw mo makinig sa akin eh. Hindi yung mga ganyang kabubuhan ng strategy. Tinuruan na kita. Panoorin mo yung mga video ko kung paano kang gusto mong maging presidente at gusto mong mahalin ng mga tao. Panoorin mo yung video ko. Tinuro ko na sa iyo. Ang tigas ng ulo mo. Ay, Sos Mariosep. Tingnan mo. Yang ginawa mo kabubuhan. Tingnan mo yung 13 billion na kung sana yan ay ipinamudmud mo dito sa mga kababayan kong mga walang masaing. Maniwala ka sa akin. Hindi ka lang mamahalin. Iyayakapin ka pa nitong aking mga kababayan. Ayaw mong maniwala eh. Nagpapaniwala ka sa masyadong napakatarik mong ambisyon. Ay, ang ambisyon mo na yan, na alam mo namang imposibleng mangyari sa iyo, unang-una, walang gustong bumoto sa mga penguin na kagaya mo. Tingnan mo, di ba, tumakbo kang senador. Kulilat, hindi ka nga umabot doon sa nabasa yung pangalan mo. Doon pa lang sana nag-isip ka na eh. Nag-iba ka na sana ng strategy. Hindi yung in-strategy mo, wala. Inutusan mo yung mga congressman mong mga bugok na mga naniniwala sa inyo, kagaya nitong isang pokpok na isang congresswoman dyan, isang pokpok. Ayan. Yan ang nangyari sa iyo. Maaga kang nabulok. Sinasabi ko na sa inyo, paulit-ulit ko pong sinasabi rito, hindi po ako nagkamali sa mga pag-a-advise sa inyo. Lahat yan, pinaalalahanan ko kayo kung gusto nyong mahalin ng taong bayan, kung gusto nyong mahalin ng mga botante, hindi ganyan ang mga strategy ninyo. Kung kailan lang may gusto kayo, saka kayo mamumudmud ng tig-100 at sasabihin nyo, pipirma sila para sa ayuda. Basang-basa na agad yan. Diyan pa lang sa move ninyong yan, basang-basa na agad yung pagiging bubo ninyo eh. Di ba? Kabubuhan yan. Basang-basa na ng taong bayan niya na kaya mamimigay ko no. Pero may kapalit na perma. Sa inyong lahat na yung mga gustong may pangarap na mataas na posisyon, unahin nyo. Wala pa, hindi pa nangangamoy ang eleksyon, wala kayong gagawin
kundi ang tulungan, bigyan ng masaing itong ating mga kababayang walang masaing. Ngayon, ang sasabihin nyo sa akin, napaka-bias ko naman na Mr. Birana, sasabihin nyo ganyan sa akin. Di para mo na ring tinuruan yung mga kababayan nating maging tamad. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Kahit po gaano sila magsipag, kung wala naman po silang talagang alam or wala naman kayong ibibigay na trabaho sa kanila, ganun at ganun pa rin po yun. Kaya nga po ang ibig ko sabihin, ang hindi lamang po sa pinansyal ang ibig ko sabihin, kundi bigyan nyo sila ng edukasyon para kumita ng pira. Hindi ko sinabing mag-aral sila sa eskwelahan. Ang ibig ko po sabihin, turuan ninyo. Yun po yun. Hindi ko sinabing saksakan nyo na ng saksakan ng pangsaing yan. At hindi po yun ang ibig ko sabihin. Tulungan ninyo na umangat ang buhay nitong mga mahihirap kong kababayan. Turuan ninyo kung papaano silang makaangat sa buhay. Yan ang ibig ko sabihin. Siyempre sa una yan, talagang bigyan nyo na yan ng talagang literal na pira. Kasi nga, on the spot yung pangangailangan nila na wala silang masaing. Yun. Pero hindi ko sinabing habang buhay ay supplyan nyo sila. Yung 13 billion na in-insert ninyo para dyan sa Comelec na kasabwat ninyong Comelec na yan, kung yan ay itinulong nyo dito sa mga mahihirap nating kababayan, hindi lang kayo mamahalin yan. Baka yayakapin pa kayo, paghahalikan pa kayo ng mga yan. Tandaan ninyo yan. Kahit na siguro nasusuka sila sa itsura ninyo, lalo na ikaw, Romualdez, ang itsura mo, mukha kang penguin. Baka mapipilitan silang halikan ka. Di ba? Tingnan mo. Ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko eh. Panoorin niya, mag-subscribe ka dito, Romualdez. Mag-subscribe ka dito sa channel ko para mayroong ka nalalaman kabubuhan ng mga pinaggagawa mong yan. Tingnan mo nga. Mismong pinsan mo. Pini-PI ka ng pinsan mong si Amy Marcos. Di ba? Dahil dyan sa sinulong mong mga PI na yan. Kaya tuloy ka, PI ka. Yung isang congresswoman dyan na nagpapakyot na ayon kay Maharlika, yung pala ito ay patutot. At hostess pala ito. Ilibing nyo na. Kasi patay na yung pangarap ni Romualdez na para maging presidente or maging prime minister. Baka mamaho yan dyan sa kongreso. Ay kayo rin. Ay saus. Sabi ko na nga sa inyo na huwag masyadong garapal. Wala na kayong ginawa dyan kundi mangawat ng pira ng bayan Ayan, karma. Napakaliwanag na karma ang inabot nitong si Martin ito sa sobrang taas ng ambisyon. Ayan. Yan ang nangyari sa kanya. Maagang nabulok. Yung mga dyan, mga kawatan pa dyan, yung nagpapirma ng mga kongresista, nakaalyado nitong si Romualdez ito. Mamatay na kayong lahat dahil alam nyo na mali na yung inuutos sa inyo ng inyong speaker, sinunod nyo pa, kaya kayong mga ulol kayo na mga taga-sunod ni Romualdez ito, mga ulol na lang kayo, mag-ulol na lang kayo habang buhay ninyo. Habang buhay, mga ulol na lang kayo. Tingnan nyo? Akalain mo,
Kung ito, kaya sinasabi kong tanga, bobo ito, kasi nga unang-una, napakaliwanag yung konstitusyon na sinasaad doon na ang People's Initiative ay dapat yan manggagaling doon sa mga tao at walang hindi dapat pinakikialaman ng mga congressman yan. Alam nila yan eh. Kaya lang, talagang mga demonyo lang talaga itong mga congressman na ito. Mga demonyo lang talaga. Alam nila yan. Mariosep. Pero ang sinunod nila, ay hindi ka ba naman susunod? Noong Pasko, may 5 milyon na sila, bawat isa. Tigli 5 milyon. Tapos, may bonus pa na tigda 2 milyon dahil dito sa PI na yan. Sa putang ina yan. Dahil sa PI na yan, may 2 milyon pa. Plus, mayroon pang 20 billion yan na ibibigay dyan sa mga kongresista na yan na susunod dito sa pinag-uutos ni Romualdez na gonggong. Ngayon, mabuti na lang, di ba? Kasasabi ko lang nung yung kahapon na vlog ko na yung atensyon na mga senador at sinasabi ko nga na kumilos ka na dyan, migsubire, magwala ka na. Ni-in-upload ko ng umaga, bandang hapon, nag-privilege speech siya. Yun. At ang sinasabi niya, January 5 pa lang daw, ng isang araw lang daw niya nalaman yung mga pira-pira na yan. Tingnan mo, di tama yung sinabi ko, natutulog-tulog itong mga ito. Di ba? Siya mismo, nandyan yan. Nandyan yan sa Senate, kwan yan. Yung, kwan niya, panoorin nyo. Nung isang araw lang daw niya na nalaman niya mga pira-pira na yung pinamumudmud na yan ni Romualdez. Kaya di ba ang sinabi ko rito, gumising na kayo dahil baka mamaya magising kayo na wala na pala yung Senado. Mabuti naman at kahit papaano, kahit late na, nagising naman ito siguro. Baka sakaling napanood siguro ito ng asawa niya, yung vlog ko, na pinagigising ko na ito. Gonggong talaga itong mga animal na ito. Wala kang maasahan dito. Ngayon, doon ba sa provision na babaguhin dyan sa konstitusyon na yan, yung economic provision. Opo. Diyan po ay agree po ako dyan. Okay. Pero yan lang. Economic provision lang ang babaguhin dapat. Kasi, isinusulong nila yung pati termino ng mga congressman na yan, palalawigin. Maging dyan sa Senado, mayroong version, si Robin Padilla na tanga, na ang gusto na isinusulong niya dyan, ay yung mapalawig yung termino ng senador at mga kongresista. Pero sa palagay ko, mamamatay na rin ito. Yang kanyang isinusulong na yan. Condolence, Robin Padilla. Dahil sa katangahan mo, kadami-daming problema, kadami-dami natin nga dapat na asikasuhin dito sa bansa natin, yan ang isusulong mo, yung mapahaba ang termino ninyo. Kaya ito sinusulong nito na si Robin Padilla, yung mapahaba ang termino ng mga senador at mga kongresista, kasi alam niya, sa susunod, wala nang bubuto sa kanya. Yan ang totoo diyan, kasi nalaman ng tao, even though siya ang top sa mga ibinutong siya ang number 1 diyan sa mga senador. Noon yon. Kasi nga, hindi pa nila nalaman na ikaw rin ay isa ring hunghang na senador ngayon. Isa ka sa mga bugok. Tingnan nyo. Ngayon, sige, dahil kahit na sinabi kong agree ako dyan sa itutuloy yung pagbabago ng constitutional amendment na yan
diyan sa mga provision na yan ng 1987 Constitution na yan. Hindi pa rin dapat ninyo, mga buwakan ng ina ninyo, isisingit yan. Hindi naman importante yan na mga animal kayo. Dahil unang-una, ang dapat sana ninyong pagtuunan muna ng pansin dito, itong mga mahihirap nating kababayan na wala nang makain. Yun ang sinasabi ko. Yan muna sana dapat ang unahin ninyo. Magkano ang gagastusin kung magkakaroon tayo ng plebisito? Bilyon po ang pinag-uusapan na naman dyan. So kung ito sana, na hindi naman emergency itong usaping ito, isang tabi lang muna sana yan. Even though, importante din nga yan. Pero ano ba ang importante sa inyo, mga buwakan ng inenyo? Yung pagpapalit ng konstitusyon? Yung mga provision dyan sa konstitusyon na yan? O itong mga kababayan nating mamamatay na sa gutom? Dapat yan sana isang tabi nyo muna. Ngayon, sino ang kikita na naman dyan? Kumilik. Buwakan ng ina nyo. Kasabwat niyan, mga congressman dyan na nakipagsabuatan na sa Comelec, meron na nga in-insert na 13 billion, di ba? Oh. Ang kakapal talaga ng pagmumukha ninyo, mga animal kayo Wala kayong pakundangan sa paggastos ng pera ng bayan ng mga buwakan ng ina nyo. Sana yung sinasabi ko, malipol na kayong lahat dyan, mga animal kayo. Total, kayo lang naman talaga ang totoong nagpapahirap sa ating mga mamamayan at dito sa ating bayan. Other than that, wala na. Kayo mismo ang nagpapahirap. Kayo mismo ang pumapatay dito sa mga kababayan natin. Unang-una, sinabi ni Mig Zubiri doon sa kanyang press conference, nung isang araw lang daw niya, nabalitaan, yung mga bayaran sa PIPA na yan, ng pagpapapirma na yan. Tingnan nyo di talagang walang mga kwan ito, walang mga pakialam ito, dahil unang-una, dapat yan, kaya nga ang lalaki ng mga expenses ninyo, para sa ganun nandyan yung mga staff ninyo na nagmumonitor ng mga nangyayari sa kapaligiran. Ngayon, hindi nyo ba namomonitor na yung Michael Manayan ay sangkot sa droga? Sangkot sa smuggling? Lalo na yung si Sayarot na yan na pinakawalan? Kasama rin si Halosos, di ba? Tingnan nyo yan. Bakit hindi nyo iniimbestigahan yan dyan sa Senado? I challenge all of you. Napakialaman nyo na yung sinasabi ni Maharlika dahil mayroong basihan si Maharlika dyan sa mga smuggler na yan. Kaya lang, nakakadismaya lang itong sasabihin ni Zubiri na nung isang araw lang dahil samantalang, nung isang linggo pa yan na nagpapaikot na ng pipirma nito si Romualdez na ito. Ano ka ba? Lamon lang kayo ng lamon ng pira, hindi kayo nagtatrabaho, mga buwakan ng ina nyo. Buwisit kayo. Tingnan nyo. Hindi nyo nangyayari, hindi nyo alam yung nangyayari sa kapaligiran ng mga buwakan ng ina nyo. Pero, konting kwan lang, imbestiga kayo dyan na wala nang kakwenta-kwenta. Puro lang kayo pagwapo. Papogi lang kayo dyan sa investigasyon ninyo. Kahit na iimbestigahan nyo, pero yung seryosong usapan ng mga smuggler na yan at saka sa mga droga na yan, ayaw nyong imbestigahan. Anong meron? Baka totoo nga yung sinasabi dyan, yung heavy luggage na binigay ng Okada diyan kay Martin Romualdez. Tingnan mo yan.
Inubos niya lahat ang pera para dyan. Tingnan mo mga ginastos niya yan. Ang laki-laki ng ginastos. Hindi naman niya pera yan, sigurado. Oh, yan ang sinasabi ko. Pag hindi nyo inimbestigahan itong mga animal kayo, kayo ang iimbestigahan ko, para pag lumabas na kayo, kasabwat din, lahat kayo, palalakihin ko ang bayag. Nakakagalit na kayo eh. Buisit na mga to. Grabe. Anong klase kayo dyan? Ang sasabihin nyo, paglingkuran nyo ang bayan. Lalo na ito, mga putang mga pa na ito. Mga congressman na ito. Yan ang lagi nyo sinasabi, maglilingkod kayo sa bayan. Maglilingkod kayo sa kapwa ninyo. Pero ang pinaglilingkuran ninyo na mga makakapal ang pagmumukha ninyo, si Romualdez. Kaya kung gusto ninyong sumama sa kanya, sa pagkabulok niya, sige, lumarga kayo, mabulok na kayong lahat. Oh, diyan pa lang kitang-kita na, diyan pa lang sa pagkamatay ng Romualdez neto, diyan sa mga pangarap niya maging prime minister nito, diyan pa lang, sama-sama kayo mabubulok. Buwisit kayo. Ang kakapal kasi ng pagbumukha niyo, mga animal kayo. Hindi ko, ay sus, Mariosep, ito yung sa totoo lang, uulitin ko na naman. Noong araw, pagka ikaw ay mayor, napakataas ng respeto namin ng mga ordinaryong mamamayan pag ikaw ay mayor. Maging kapitan Kapitan del Barrio ka. Senador o congressman, hindi pa congressman yung dati, assemblyman. Assemblyman dati. Napakataas ng respeto namin. Pero dahil ngayon sa mga kabastos-bastos kayo, kaya binabastos na lang kayo ng mga taong bayan dahil dyan sa mga pagkakapal ng pagmumukha ninyo at sa pagiging mga kawatan ninyo, mga buwak ng ina nyo. Yan. Deserve ninyong mamura na mga buwak ng ina nyo. Deserve ninyong maisumpa. Dahil ngayon talagang hindi ko babawiin itong pagsusumpa ko sa inyo na sana daanan na kayo ng kulira na mga makakapal ang pagmumukha, mga bobo na, mga tanga pa. Di ba katangahan yan? Hindi ba kabubuhan yan na alam nyo yung nakasulat sa institusyon na walang dapat makialam kung ang pagbabasihan ninyo yung People's Initiative? Ang problema, tingnan mo, si Nograles, nagpakawala, pinakawala ni Romualdez dahil doon sa milyon-milyon na ibibigay. Oh. Ang sinasabi nga ni Maharlika, hindi lang mga congresswoman ito, kundi yan pa yung hostess at patutot dyan sa kongreso. Hindi ako may sabi niyan. Ganyan ba dapat ang mga kongresista natin na wala man lang kadil-delikadisa, mga immoral? Tama ba na maghakot kayo ng mga babae dyan at babayaran ninyo gamit ang pera ng bayan? Tama ba yun? Pero hindi nyo man lang maisip kahit katiting, kahit saglit, na napakarami nating mga kababayan ang walang makain, pero dahil dyan sa mga kalibugan ninyong mga animal kayo, hindi pa kayo magkaroon ng mga AIDS na mga buwakan ng anan nyo, ayan, nakalimutan nyo, hindi nyo naman lang maisip itong mga kababayan ninyo, lalo na dyan sa inyong mga distrito na mga wala ng makain. Yan ang pinupuntos ko rito ng mga buwakan ng anan nyo. So, ang kakapal talaga ng pagmumukha ninyo. Kaya mga kababayan,
magtuloy-tuloy man itong People's Initiative. Pero hindi na People's Initiative yan. Magtuloy man yan na papalitan yung provision, yung economic provision ng 1987 Constitution, at yan ay isasama nila sa botohan ngayong 2025. Basahin ho ninyo mabuti. Mayroon po kayong sasagutin din yes or no. Yes or no lang po ang sasagutan nyo doon. Mayroon pong isisingit sila. Basahin nyo pong mabuti kung ano yung tanong. Ngayon, kung hindi nyo po naiintindihan, lahat po ng iboboto ninyo, lahat ng iboto ninyo, puro no na lang kung hindi nyo maintindihan. Kasi, baka masingit yung itatanong doon, yung itatanong na palalawigin yung termino ng mga congressman at saka mga senador, baka ang iboto ninyo doon, yes. Kaya nga kung ako sa inyo, kung hindi nyo rin lang maintindihan o nagmamadali kayo, lahat na lang na i-check ninyo or isulat ninyo, lahat no. Para sigurado. Pero doon sa economic provision po na yun, okay ako doon. Yun lang, nag-iisa lang na yun ang papalitan. Pero sabi ko nga rito, para sigurado tayo, manalo man o hindi, okay lang din. Kaya nga kung marami po sa atin dito, na sige na lang ng sige, sasabihin sa inyo dyan, ng mga mayor ninyo, mga barangay ninyo, mga bugok. Bukan ito, mga aswang din to mga barangay na ito. Mga tanga rin ito. Sunod-sunuran to kay Romualdez din. Diyan sa mayor pa niyo, sunod-sunuran niya mga yan. Bubulungan kayo, sabihin, isulat ninyo doon yes, or di kaya ang chika ninyo yes. Yun. Huwag na huwag. Dahil baka isingit nila yan, kasabot nga kasi si Romualdez at saka itong si George Garcia ng Comelec. Kasabot yan. So ngayon, para sigurado, kung hinihingi chicken yung yes or no, or isulat yung yes or no, ang lagi nyong isulat or chicken, yung no, para sigurado. Ngayon, dito tayo pupunta sa mga ibubuto ninyo. Wala na kayong mapili. Sinasabi ko, wala na kayong mapipili dyan. Kung mas maganda pa nga, yung mga kuan ninyo, yung halimbawa yung mga kung sino dyan ibubuto, yung hinihingi na ibuto na isulat niyo dyan yung halimbawa, kasama yata dito ngayon ang mayor at saka congressman, senador. Ngayon 2025 ba? O 2025. Mayor, congressman, senador, yan ang butuhan. Tayong 22. Plus yung sinasabi ko na may isisingit sila dahil na pagpipilian nyo yung yes or no. Halimbawa, yan sa inyo. Kung ang mayor ninyo halimbawa ay pangalang Kikay Kalaykay. Yung congressman naman ninyo halimbawa, congresswoman ninyo dyan, Maria Palangana halimbawa. At yung senador ninyo halimbawa, si Senador Gago halimbawa. Aba, wala na kayong kukunin kasi wala na kayong mapipili, wala na. Maliban na lang kung bago. Pero kung lumang pagmumukha ang nandyan, wag na wag nyo nang ibuto yan. At kung yan nga sinasabi ko kanina, yung mga pangalan na ganun halimbawa ng mayor, congressman at saka senador, kung lahat yan ay mga luma na, ang isulat nyo na lang, Birana Live Studio TV. Yun na lang isulat ninyo. Or isulat nyo, John Birana. At sigurado ako, hindi naman ako kandidato di madidisqualify yun. Wala kayong binuto. At least bumuto lang kayo, pero ang sinulat nyo mali. John Birana ang ilagay ninyo.
Oh. Kisa naman isulat ninyo, yung mga politiko ninyo dyan, sa inyong lugar na yan, nakapapangit. May mukhang tuko. Yung congressman na, yung mayor niyo mukhang tuko. Yung congressman ninyo mukhang bayawak. Yung senador ninyo, ano bang mukha? Di mukhang demonyo. May sungay sa ulo. Oh, di ang sulat nyo na lang dyan, sa halip na yung congressman ninyo, at mayor ninyo dyan sa nasasakupan dyan sa inyo, isulat nyo na lang ako, at least makakakita pa kayo ng gwapo. Pero hindi po ako kandidato. Kaya gusto ko lang pong sabihin sa inyo, yun po yung way na para wala na kayong iboto. May masabi lang na mayroon kayong isinulat na pangalan doon sa mga iboboto niyo. Wala eh. Wala akong pwedeng i-recommenda sa inyo. Wala. Basta ang sinasabi ko, pag lumang pagmumukha dyan, lalo na ito si Romualdez na ito, nako, sisikapin ko pa rin na magkuhan. Sisikapin ko rin pa rin na magpadala sa takluban ng mga team ko na para kung ito ay kasali sa 2025 ito, hindi baling gumastos sa ako para maipakalat yan na wag din nilang iboto yung gonggong na yan. Ito yung mga demonyo, ito yung mga papatay lalo sa inyo. Tandaan ninyo yan. Yan ang pakatandaan ninyo. Or either, isulat ninyo yung sarili ninyo. O ibig sabihin, nakaboto lang kayo. Huwag lang kayo mawala doon sa listahan ng mga butante. Kasi yun naman talaga, ang obligasyon naman talaga natin, ang makiisa dito sa gobyernong kahit na mukhang, kahit na gobyernong ibak. Buwisit na yan. Huwag na. Wala na kayong ibubuto. Kung, lalo na si Dalipi na yan, saan ba si Dalipi? Diyan sa Pampanga, yan, si Kwan na yan. Si Gonzales na yan. Oh, diyan sa Quezon Province, yan si Olupong. Si Suarez. Pag ibinoto nyo pa yan sa Quezon Province, si Suarez na, ewan ko na lang. Ha? Sigurado ako, walang ginawang matino yan dyan sa Quezon Province yan. Tingnan nyo, may kaso sa ombudsman, may kaso sa Sandigan Bayan. Pinakyaw na niya lahat ng kaso. Tapos ibubuto pa uli ninyo. Minsan, tayong mga mamamayan mismo ang may mali. Dahil sikat lang yung mayor natin, congressman natin, naging sikat lang, ibinoboto na natin. Tingnan nyo ito sa Robin Padilla. Naging sikat lang ito, ibinoto natin. Ako, sa totoo lang, binoto ko rin yan, gonggong na yan eh. Dahil kasi nung interview sa SMN, sabi ko may talino pala itong gago na to, sabi ko ganyan. Ay wala naman ako mapili. Di isiningit ko na rin yan, ibinoto ko na rin yan. Pero lumabas ngayon, nung ma-realize ko, nuknukan pala ng kabubuhan tong agagon to. Ang bastos pa, pag may hearing pa dyan sa Senado, nabanggit ko na po sa inyo, walang ginawa kundi ayusin yung biguti na. Biguti niyang para namang eskuba. Tingnan nyo. Kaya ako napikit din ako nito eh. Di lalo naman ito si Marcos. Ilang milyon din ang ginastos ko para lang ikampanya itong bugok na ito. Tapos ganito lang pala ang mangyayari. Anyway, talagang ganon. Yung mga kanya, yung mga ina-point niya, puro mga sindikato. Tingnan mo. Sinisimot ang pera ng bayan. Kaya ang nangyayari, itong mga mahihirap na rin kababayan, lalo pa naghihirap.
Ganyan ito. Kaya sinasabi ko nga, uulitin ko lang po sa inyo mga kababayan. Wala na po kayong ibubuto. Huwag na po kayong tumingin sa sikat. Hindi baling bago ang iboto ninyo. Kasi kapag kabagong kandidato ang iboto ninyo, ay hindi agad-agad yan, hindi niya agad-agad malaman yan kung papaano ang magnakaw. Diba? Agree kayo doon? Hindi kagaya nito mga pauli-uli dyan, aba kahit natulog yung mga yan, nagnanakaw yan. Alam agad niya kung papaano nila pag nakawan ng taong bayan. O, di ba? Tingnan mo ito si Romualdez. Imagine mo, hindi basta 13 billion ang siniksik niya doon sa Comelec, na hindi naman, wala namang kaalam-alam ang committee on election na may hawak ka dyan si Aimee. Oh, hindi nga alam ni Aimee yun. Ibig sabihin mga eksperto magnakaw itong mga pauli-uli dyan, sinasabi ko sa inyo. Mga eksperto yan. Tingnan nyo yung mga kwan dyan. Lagman na yan. Ha? Yung si Akop na yan. Yung si Abante na yan. Lalo na yung si NPA. Na kriminal na si, ano yun? Si Paduano. Ay, pag ibinuton nyo pa yan, pag nanalo pa yan, sasabihin ko, alamin ko kung saan mga distrito yan, at araw-arawin kong murahin yung mga kababayan yan na bumuto sa kanila. Oh. Sana ngayon dyan, ngayong eleksyon na ito, at kung kasama man sila dyan sa mga kakandidato ngayon, huwag nyo na iboto. Dahil yan ang mismo ang papatay sa inyo. So muli po ang aking pasasalamat dito sa mga bagong nag-subscribe po sa channel ko at medyo marami rin po. Bagamat wala namang kakwenta-kwenta itong video ito, itong ginagawa kong video ay sinosubscribe nyo pa rin po. So maraming salamat po doon at hayaan po ninyo. At magmula po rito sa pag-subscribe ninyo sa channel ko, kasama na po kayo sa suswertehin. Maraming salamat po.